Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa ika-14 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa kahigtan ng Qiyamul Layl, ang pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal sa gabi, ito ay isa sa mga voluntaryong pagdarasal. Ito ay isa sa mga voluntaryong sala na nagsisimula pagkatapos ng Salatul Isya hanggang sa bago sumapit ang madaling araw. At ang sala sa gabi ay ito po ay walang partikular na bilang, tulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salatul Layl mathna mathna. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal sa gabi ay dalawahan. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ang Salatul Layl, Qiyamul Layl ay maaari ito isagawa ng 2, 4, 6 at higit pa rito. 2 rakaa, 4 na rakaa, 6 na rakaa at higit pa rito. At mas mainam na ito at mas mainam sundin ito ng Salatul Witr. Sala ng Witr, at ang Witr ito po ay binubuo ng 1, 3, 5 at 7 at higit pa rito. Ang Salatul Layl, ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mainam na sala. Ito ay pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul layl. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang pagdarasal sa gabi. So ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang siyang pinakamainam, ang siyang pinakadakila, kalugod-lugod ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga nagsasagawa ng sala sa gabi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniwanan nila ang kanilang mga higaan upang mag-alay ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na may pangamba at pag-asa ng makamit ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nasanay na matulog ng kaunting lamang mula sa gabi, ng kaunting lamang sa gabi upang mag-alay ng pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating ang madaling araw, sila ay nanalangin upang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutunghayan natin at titingnan, basahin natin ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan at ang mga tabi'in, mga sumunod sa kanila, tunay na ay pinapahalagahan nila. Tunay na ay pinapahalagahan nila ang gawain na ito. Sabi niya Aisha radhiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng salah sa gabi hanggat sa
nagkasugat-sugat ang kanyang paa. Hanggat sa nagkasugat-sugat ang kanyang paa. At tinanong ko siya, "Ya sugo ni Allah, bakit po ninyo ito ginawa?" Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "O Rasulullah, o sugo ni Allah, bakit ninyo po ito ginawa? Hindi ba ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong una at huling mga kasalanan?" At ano ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, mga kapatid sa Islam? "Ya Aisha, afala akuna abadan syakura?" Ya Aisha, hindi ba dapat na ako'y maging mapagpasalamat na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad SAW, kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nauna at huling kasalanan, ay kailanman hindi niya nagawa iwanan ang gawain na ito. Papaano na kaya tayo, mga kapatid sa Islam? Gayong tayo ang mas nangangailangan sa gawain na ito upang makamit natin ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Abdullah bin Omar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ni'mar rajul Abdullah law kana salla bil lail." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpalain si Abdullah kung siya ay nagdarasal sa gabi. So sabi ng kanyang anak na si Salim bin Abdullah bin Omar, pagkatapos na narinig niya ang mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ay kailanman ay hindi niya iniwan ang pagdarasal sa gabi hanggang siya ay namatay. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham. Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, bumati kayo ng kapayapaan, magpakain kayo at makipag-ugnayan kayo sa inyong mga kamag-anak at magsagawa kayo ng sala habang mga tao ay natutulog at papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan. At ang pinakamainam na oras sa pagsagawa ng salatul lail, mga kapatid sa Islam, ay sa ikatlong bahagi ng gabi, sapagkat katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad SAW, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumaba si Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo sa ikatlong bahagi ng gabi. Sasabihin niya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "May yastagfiruni." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "May yad'uni fa astajibu lah." Sino ang dumalangin sa akin ay aking tutugunin. At sino ang humihingi sa akin ay aking bibigyan. "Wa may yastagfiruni agfir lahu." At kung sino man ang humihingi sa akin ng kapatawaran, ay papatawarin ko siya. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay pinakadakilang encouragement para sa lahat na sana ay makakuha tayo ng aral mula dito, mula sa ating natalakay. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at subaybayan ninyo po ang aming susunod na serye. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastagfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.